Kung may nagsabi sa akin noon na darating ang araw na babaguhin ng isang iglap ang lahat ng pinaniwalaan ko bilang pari, tatawa lang sana ako at magpapasalamat sa Diyos sa maayos kong pag-isip. 20 taon akong naglingkod bilang pari. 20 taon ng pangangaral, pakikinig ng mga kumpisal, pag-aaral ng teolohiya, at pagtuturo sa mga tao na ang pananampalataya ay hindi nakabatay sa mga kakaibang pangyayari, kundi sa araw-araw na pamumuhay ng may konsensya. Ako si Padre Esteban Ramrez. At kung may isang bagay na ipinagmamalaki ko noon, iyon ay ang pagiging balanse. Hindi ako yung tipo ng pari na agad naantig sa mga kwento ng mga aparisyon, liwanag sa langit, o mga bulong-bulongang milagro sa mga liblib na lugar. Para sa akin, sapat na ang pananampalatayang tahimik, may katuwiran, at hindi naghahanap ng sensasyon. Madalas kong sabihin sa mga parokyano ko, hindi kailangang makakita ng himala para maniwala. Ang tunay na himala ay ang pusong nagbabago. At sinasabi ko yon ng buong loob, kumbinsido, halos mayabang. Kung ikaw ay nakikinig ngayon at minsan nang nagduda, minsan nang napagod sa pananampalataya, o minsan nang nagtaka kung totoo pa ba ang presensya ng Diyos sa mundo, pakinggan mo ako hanggang dulo. Hindi para kumbinsihin ka, kundi para ikwento kung paano ako mismo ang kinailangang sirain muna bago muling buuin. Noong huling bahagi ng taong iyon, inimbitahan akong dumalo sa isang retreat para sa mga pari. Isang tahimik na lugar sa kabundukan, napapaligiran ng mga puno ng pino at ulap na tila bumababa hanggang lupa. 27 pari ang nagparehistro. 27 lalaking sanay magsalita tungkol sa Diyos, pero hindi handa sa kung ano ang naghihintay sa amin. Ay, Esteban, sasama ka ba? Tanong sa akin ni Padre Julin isang umaga matapos ang misa. Kilala siya sa pagiging mas mapusok kaysa sa akin, mas emosyonal sa pananampalataya. Sagot ko, magandang pagkakataon para sa katahimikan. Ngumiti siya. O baka pagkakataon para gisingin tayo ng Diyos. Hindi ko sineryoso ang sinabi niya. Ngumiti lang ako, iyong ngiting magalang na ginagamit ko kapag may naririnig akong masyadong espiritual. Umagang-umaga kami umalis. Ang hangin ay malamig, ang langit malinaw. Isa-isang sumakay ang mga pari sa puting bus na inarkila ng diocese. May nagbibiro, may nagdarasal ng rosaryo, may tahimik lang na nakatanaw sa bintana. Ang driver ay si Jos Morales, isang debotong lalaki na agad gumawa ng tanda ng krus bago paandarin ang makina. Napansin ko yon. At sa loob-loob ko, naisip ko, kaugalian lang iyon, hindi pangangailangan. Umusad ang bus sa mga kalsadang pamilyar sa akin. Mga baryo, mga bata sa gilid ng daan, mga asong natutulog sa ilalim ng araw. Walang kakaiba. Walang masama. Isang karaniwang biyahe patungo sa isang karaniwang retreat. Kung alam ko lang sana. Habang umaakyat kami sa mas mataas na bahagi ng daan, nagsimula ang mga usapan tungkol sa kakulangan ng bokasyon, sa mga kabataang lumalayo sa simbahan, sa pagod ng pagiging pari sa modernong panahon. May tumugtog ng gitara. May kumanta. May tumawa. Naalala ko pa na naisip ko noon, ganito dapat ang simbahan. Mga taong marupok pero sabay-sabay sa paglalakbay. Unti-unting kumipot ang daan. Bumagal ang takbo ng bus. At doon ko unang napansin ang hamog. Hindi biglaan. Hindi dramatic. Dahan-dahan lang, parang paalala na may nagbabago. Binuksan ni Diyos ang mga ilaw. Tahimik ang loob ng bus. May ilang pari na nakatulog na. Binuksan ko ang brebyaryo ko at sinubukang magbasa ng mga salmo. Pero may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Hindi takot. Hindi kaba. Para bang may tahimik na tinig na nagsasabing, maghanda ka. Hindi ko alam kung bakit, pero isinara ko ang aklat. Padre Esteban, bulong ni Padre Ignacio mula sa likod, isa sa pinakabata sa amin. Ang ganda rito, no? Sagot ko. Tahimik. Ngumiti siya. Parang ang lapit ng langit. Hindi ko siya sinagot. Tumingin lang ako sa labas, sa ulap na halos hindi na nagpapakita ng gilid ng kalsada. Sa kanan namin, alam kong may bangin. Malalim. Kilala ko ang rutang iyon. Marami na akong nadaanan doon. At doon, sa gitna ng katahimikan, may narinig kaming tunog. Isang matalim na kalansing. Parang bakal na sumigaw. Tumahimik ang lahat. Diyos, may mahinang tanong mula sa unahan. Hindi agad sumagot ang driver. Hawak niya ang manibela ng mas mahigpit kaysa kanina.
May problema ba? Tanong ni Padre Julin, tumatayo na. Bumagal ang bus tapos biglang umalog. Mga padre, sabi ni Diyos, nanginginig ang boses. May tinamaan yata tayo. At sa sandaling iyon, bago pa namin maunawaan ang ibig sabihin ng mga salitang iyon, naramdaman kong unti-unting bumibigat ang hangin. Parang ang oras mismo ay huminto, huminga ng malalim, at naghanda sa isang bagay na hindi pa namin kayang banggitin. Hindi ko pa alam noon na ang lahat ng pinaniwalaan ko, ang lahat ng ipinangaral ko, ay ilang segundo na lang ang layo mula sa pagsubok na hindi kayang ipaliwanag ng anumang libro. At ang biyahe na yon, na nagsimula ng napakanormal, ay papasok na sa isang bahagi ng kalsada na wala nang balikan. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Kung may isang bagay na paulit-ulit kong naiisip kapag binabalikan ko ang araw na yon, ito ay kung gaano ito kaordinaryo. Walang masamang kutob, walang babala mula sa langit, walang kakaibang pangyayari na magsasabing may mali. Ang lahat ay payapa. At marahil iyon ang dahilan kung bakit mas tumatak sa akin ang sumunod na nangyari. Ang bus ay hindi bago pero maayos. May bahagyang amoy ng tela at lumang plastik, halong kape at pabango ng ilang pari. Umuugong ng banayad ang makina habang tinatahak namin ang kalsada. Ang bawat pagliko ay pamilyar, ang bawat tanawin ay parang lumang kaibigan. Mga burol na kulay berde, mga punong pino na tila tahimik na nagbabantay sa gilid ng daan, at mga ulap na mabagal na gumagalaw sa itaas, parang walang pagmamadali. Si Jos Morales, ang aming driver, ay tahimik lang magmaneho. Hindi siya yung tipo ng taong madaldal, pero ramdam mong sanay siya sa rutang iyon. Paminsan-minsan ay sumisilip siya sa salamin, tinitiyak na maayos ang lahat. Tuwing may lubak, marahan niyang binabalanse ang manibela. May tiwala ako sa kanya. Lahat kami ay may tiwala sa kanya. Magandang araw para sa biyahe, sabi ni Padre Julin habang inaayos ang upo niya sa tabi ko. Magandang araw para sa katahimikan, sabot ko. Ngumiti siya. Ikaw talaga, Esteban. Kahit kailan, hinahanap mo ang katahimikan. Doon mas malinaw mag-isip, sabi ko. Sa likuran, may dalawang pari na mahina ang usapan tungkol sa mga parokya nila. Isa ang nagrereklamo tungkol sa sirang bubong ng simbahan. Ang isa naman ay nagkukwento ng batang bumalik sa kumpisal matapos ang maraming taon. May tumawa. May napabuntong hininga. May nagdasal ng pabulong, gumagalaw ang mga daliri sa rosaryo na halos hindi mo mapapansin kung hindi ka nakatingin. May isang sandali na may tumugtog ulit ng gitara. Hindi malakas, hindi formal. Parang musika lang na sumabay sa takbo ng bus. Isang himno na alam naming lahat kahit hindi perpekto ang tono. Walang umaawit para magpakitang gilas. Umawit kami dahil iyon ang natural na gawin sa sandaling iyon. Napansin kong si Padre Ignacio ay nakatingin sa bintana, may bahagyang ngiti sa labi. Bata pa siya, puno ng sigla. May apoy sa mata na matagal ko nang hindi nakikita sa sarili ko. Unang retreat mo ba ito? Tanong ko sa kanya. Opo, sagot niya. Medyo kinakabahan nga po ako. Walang dapat ikabahala, sabi ko. Tahimik lang. Walang inaasahan. Tumango siya, pero parang may gusto siyang sabihin. Alam niyo po, Padre, minsan pakiramdam ko, may gusto pang ipakita ang Diyos sa atin. Hindi lang sa mga libro. Hindi ako sumagot agad. Tumingin lang ako sa kanya, saka sa kalsada sa unahan. Ang Diyos ay palaging naroon, sabi ko sa huli. Kahit hindi natin siya nakikita. Hindi ko alam kung nasiyahan siya sa sagot ko. Ngumiti lang siya at muling tumingin sa bintana. Habang tumatagal ang biyahe, unti-unting nagbabago ang paligid. Ang mga bahay ay nabawasan. Ang mga punong kahoy ay naging masiksik. Ang daan ay nagsimulang umakyat, dahan-dahan, parang inaanyayahan kaming pumasok sa mas tahimik na mundo. Bumagal ang takbo ng bus, hindi dahil sa problema, kundi dahil sa likas na anyo ng kalsada. At doon ko napansin ang hamog. Sa una, parang manipis na belo lang. Halos maganda pa nga. Ang liwanag ng umaga ay dumadaan dito, nagbibigay ng kakaibang lambot sa tanawin. Ngunit habang umaakyat kami, mas kumapal ito. Unti-unting nilalamon ang malalayong bahagi ng kalsada. Ang mga puno sa gilid ay naging mga anino. Binuksan ni Diyos ang mga ilaw. Isang simpleng galaw, walang kaba. Normal na hakbang. Karaniwan ba ito? Tanong ng isang pari mula sa unahan. Opo, sagot ni Diyos. Madalas po dito kapag umaga.
Walang nagtanong pa. Walang nag-alala. Bakit naman? Ilang beses na naming dinaanan ang ganitong kondisyon. At si Diyos ay maingat. Ramdam namin yon sa bawat preno, sa bawat pagliko. May ilang pari ang nakatulog na. Ang iba ay tahimik na nagdarasal. Ako naman ay nakatingin lang sa labas, sinusundan ang galaw ng hamog habang tila sumasayaw ito sa pagitan ng mga puno. At doon, sa gitna ng katahimikan at pagod ng maagang umaga, may naramdaman akong kakaiba. Hindi ito biglaan. Hindi ito parang takot na biglang sumusulpot. Isa itong mabagal na pakiramdam, parang malamig na hangin sa batok. Isang tahimik na pagbabago sa loob ko. Parang may nagsabi na may hangganan ang pagiging karaniwan ng sandaling iyon. Isinara ko ang aking mga mata sandali at huminga ng malalim. Sinubukan kong ipagwalang bahala. Marahil pagod lang ako. Marahil epekto lang ng katahimikan. Esteban, ayos ka lang? Tanong ni Padre Julin. Sagot ko agad. Nag-iisip lang. Parang ang tahimik mo ngayon. Umiti ako. Hindi ba't iyon ang pakay ng retreat? Tumawa siya ng mahina. Tama ka dyan. Ngunit kahit nakangiti ako, hindi nawala ang pakiramdam. Sa halip, tila mas naging malinaw. Hindi ito takot. Hindi rin kaba. Isa itong uri ng pagkaalerto. Parang kapag biglang tumahimik ang kagubatan at alam mong may gumagalaw kahit hindi mo pa nakikita. Sa kanan ng kalsada, alam kong may bangin. Hindi pa namin ito nakikita ng malinaw dahil sa hamog pero nandoon yon. Palagi itong nandoon. Isang katotohanan na tinatanggap mo lang kapag sanay ka na sa daan. May isang pari na tumayo at lumapit sa unahan. Diyos, baka pwede tayong huminto sandali, sabi niya. Medyo makapal na ang hamog. Tumingin si Diyos sa daan, saka sa salamin. Malapit na po ang isang ligtas na bahagi. Doon na lang po tayo. Walang tumutol. Makatwiran ang sagot. Makatwiran ang lahat. Bumagal ang boss. Narinig ko ang tunog ng makina na tila mas mabigat ang hinga. Hindi kakaiba pero sapat para mapansin. Humawak si Diyos ng mas mahigpit sa manibela. Hindi sa takot, kundi sa pag-ingat. At doon, sa pagitan ng isang pagliko at ng susunod, bago pa man may mangyaring malinaw na mali, muling bumalik ang pakiramdam sa dibdib ko. Mas malinaw na ngayon. Mas tahimik pero mas totoo. Hindi ito boses. Hindi rin ito larawan. Isa lang itong katiyakan na may paparating. Hindi ko alam kung ano. Hindi ko alam kung kailan. Pero alam kong hindi na ito simpleng biyahe. At habang ang bus ay patuloy na umaakyat, habang ang hamog ay lalong kumakapal, at habang ang aming mga usapan ay unti-unting nawawala sa katahimikan, doon ko unang naisip, kahit ayokong aminin. May mga sandali sa buhay na bago pa man tayo bumagsak, alam na ng kaluluwa natin na may mangyayaring hindi na mababawi. At iyon ang sandaling iyon. May mga sandali sa buhay na kahit anong paghahanda mo, kahit gaano ka katalino o kapayapa, hindi ka kailanman magiging handa kapag dumating na. Ang sandaling iyon ay dumating ng walang sigaw, walang babala, at walang drama. Dumating ito sa anyo ng isang simpleng katotohanan na binigkas sa boses na pilit pinipigilan ang takot. Mga padre, sabi ni Diyos, ang aming driver, halos pabulong, pero malinaw na malinaw sa katahimikan ng bus. Ayaw pong kumagat ng preno. Walang agad na sumagot. Para bang hindi pa agad pumasok sa isip namin ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Ang bus ay patuloy na umuusad, mabagal sa una, pero ramdam ang kakaibang diin sa paggalaw nito. Parang may puwersang humihila pababa, palakas ng palakas. Ano ang ibig mong sabihin, Diyos? Tanong ni Padre Julin, tumatayo na ngayon, hawak ang sandalan ng upuan. Sinusubukan ko na po, sagot ni Diyos, mas nanginginig na ang boses. Pero hindi po talaga kumakagat. May mahinang kalansing sa unahan. Tunog ng bakal na hindi gumagana gaya ng nararapat. May isang pari sa likod ang nagbanggit ng pangalan ng Diyos, halos hindi marinig. Ang iba ay napatigil sa paghinga. At doon ko unang naramdaman ang takot. Hindi bilang ideya. Hindi bilang konsepto. Kundi bilang bagay na gumapang mula sa tiyan pataas sa dibdib, mabigat at malamig. Humawak ako sa gilid ng upuan ko. Ang isip ko ay gumana ng mabilis pero sabay-sabay. Mga posibilidad. Mga kalkulasyon. Mga panalangin na hindi ko pa lubos na binibigkas. Sa labas, ang hamog ay parang pader.
Hindi namin makita ang kalsada ng malinaw, pero alam namin kung nasaan kami. Alam namin ang bangin. Diyos ko, may bumulong. Manahimik tayo, sabi ni Padre Julin, pilit na matatag ang boses. Hayaan nating magmaneho si Diyos. Pinipilit kong sundan ang payong iyon. Pinipilit kong maging pari. Pinipilit kong maging kalmado. Ngunit sa loob-loob ko may bumabasag. Lahat ng sermon ko tungkol sa pagtitiwala. Lahat ng sinabi kong ang pananampalataya ay hindi natitinag ng takot. Lahat iyon ay biglang naging malayo, parang mga salitang binasa ko lang dati. Ang bus ay umalog ng mas malakas. May mga bagay na nahulog mula sa mga estante. Isang rosaryo ang bumulong sa sahig. May isang aklat na bumagsak at bumuka sa gitna, parang may gustong ipakita. Padre Esteban, narinig ko ang boses ni Padre Ignacio mula sa likod. Bata ang boses niya ngayon. Wala na ang sigla kanina. Ano po ang gagawin natin? Gusto kong sumagot. Gusto kong sabihin na magdasal kami. Gusto kong sabihin na magtiwala kami. Pero ang totoo, wala akong masabi. Nakatingin lang ako sa unahan, sa likod ng ulo ni Diyos, sa mga kamay niyang mahigpit na nakakapit sa manibela. Subukan niyo ulit, may sumigaw. Ginagawa ko na po, sagot ni Diyos, halos umiiyak na. Ayaw po talaga. Ang bus ay nagsimulang bumilis. Hindi dahil pinabilis, kundi dahil hinahatak ito ng pababa. Ramdam ko ang bigat sa katawan ko, parang may dumidiin sa dibdib ko. Ang tunog ng makina ay naging mas malakas, mas desperado. May isang pari ang tumayo at halos madapa. Padre, may bangin dito, sigaw niya. Walang sumagot. Dahil alam na naming lahat iyon. Hindi na ito lihim. Hindi na ito haka-haka. Ang bangin ay nandoon, sa kanan, nakatago sa hamog, naghihintay. At doon, sa gitna ng ingay at takot, may kakaibang katahimikan na bumalot sa akin. Hindi ito kapayapaan. Isa itong uri ng pagkilala. Isang malinaw na pag-unawa na wala na akong kontrol. Napagtanto ko kung gaano ako kaunti. Kung gaano kaliit ang lahat ng aking kaalaman kapag kaharap na ang kamatayan. Ilang beses na akong nagsalita tungkol sa pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ilang beses ko na yung binigkas ng hindi kailanman tunay na isinabuhay. Ngayon, wala na akong pagpipilian. Santa Maria, Ina ng Diyos, bulong ko, halos hindi ko namalayan na lumabas na ang mga salita sa aking bibig. Hindi ito planadong panalangin. Hindi ito formula. Isa lang itong sigaw ng kaluluwa, hubad at tapat. Parang batang humihingi ng saklolo. Ang iba ay sumunod. May mga boses na naghalo-halo. Pangalan ni Jesus. Pangalan ni Maria. Mga panalangin na putol-putol, nanginginig, hindi perpekto. Ang bus ay umalog muli mas malakas. May isang malakas na tunog ng bakal na tila may nabali. May sumigaw. May umiyak. May kumapit sa katabi. Padre, sigaw ni Padre Ignacio. Natatakot po ako. Lumingon ako sa kanya. Nakita ko ang mga mata niyang puno ng luha. Sa sandaling iyon, hindi na ako ang gurong pari. Isa na lang akong tao na nakatingin sa isa pang taong takot na takot. Ako rin, sagot ko ng tapat. Pero hindi ka nag-iisa. Hindi ko alam kung sapat iyon. Hindi ko alam kung nakatulong iyon. Pero iyon lang ang kaya kong ibigay. Ang hangin sa loob ng bus ay naging mabigat. Mahirap huminga. Parang ang bawat segundo ay mas mahaba kaysa sa nauna. Ang tunog ng gulong sa kalsada ay naging mas mabilis, mas magaspang. At bigla, sa gitna ng lahat, may isang kakaibang sandali. Isang sandali na parang huminto ang mundo. Walang sigaw. Walang tunog. Isang iglap lang ng ganap na katahimikan. Parang huminga ng malalim ang buong sansinukob. At doon ko naramdaman ito. Hindi pagyanig. Hindi banggaan. Kundi kawalan. Parang may humila sa sahig mula sa ilalim namin. Parang ang bigat ay biglang nawala. Parang ang bus ay hindi na nakaapak sa lupa. Ang aking tiyan ay umangat. Ang aking katawan ay lumutang sa upuan. Ang mga gamit ay nagsimulang umangat, dahan-dahan, parang wala ng grabidad. May sumigaw ng pangalan ko, pero hindi ko na matandaan kung sino. Ang tanging malinaw sa akin ay ang isang kaisipan na dumaan sa isip ko, malinaw at tahimik, sa gitna ng kaguluhan. Ganito pala ang pakiramdam ng bumagsak.
At kasabay ng kaisipang iyon, bago pa man ako makasigaw, bago pa man ako tuluyang mawala ng pag-asa, bago pa man tuluyang tanggapin ng katawan ko ang katotohanan. Ang lupa ay tuluyang naglaho sa ilalim namin. May mga sandali na ang oras ay hindi sumusunod sa mga patakaran. Hindi ito tumatakbo pasulong, hindi rin ito humihinto ng tuluyan. Sa halip, ito ay bumibigat, bumabagal, at hinahayaang malasap ng bawat segundo ang buong bigat ng mangyayari. Iyon ang sandaling iyon. Nang tuluyang mawala ang lupa sa ilalim namin, hindi ako sumigaw. Wala ring sigaw na sabay-sabay na pumutok sa loob ng bus, gaya ng inaasahan sa mga pelikula. Sa halip, ang ingay ay tila hinihigop ng kawalan. Ang sigaw ay naging hangin. Ang takot ay naging katahimikan. Ang katawan ko ay umangat mula sa upuan. Hindi marahas. Hindi biglaan. Para bang may kamay na marahang nag-angat sa akin. Ang brebyaryo ko ay lumutang sa harap ko, bukas sa pahinang hindi ko nabasa. Ang mga rosaryo ay umikot sa hangin na parang mga bituin na walang direksyon. Sa labas ng bintana, ang liwanag ng umaga ay naghiwa-hiwalay, nagiging mga piraso ng ginto at puti. Ang hamog ay tila nahawi at sa likod nito, ang bangin ay bumuka sa wakas. Malalim. Walang hanggan. Isang sugat sa lupa. Alam ko, sa lohika ng mundo, dapat kaming bumagsak. Dapat ay may tunog ng metal na nababasag, ng salamin na nagkakadurog-durog, ng katawan na tumatama sa bakal. Dapat ay may kirot, may bigat, may wakas. Ngunit wala. Sa halip, may isang kakaibang kapayapaan na bumalot sa akin. Hindi ito ang kapayapaan ng pagtanggap sa kamatayan. Isa itong kapayapaang mas malalim, mas matanda, mas tiyak. Parang pag-uwi sa isang lugar na hindi mo alam na matagal mo nang hinahanap. Narinig ko ang paghinga ng mga pari sa paligid ko. Mabagal. Magkakasabay. Parang isang dibdib. May isang umiiyak, pero ang iyak niya ay hindi takot. Isa itong pagbitaw. Padre, may bumulong. Hindi ko alam kung sino. At doon ko siya nakita. Hindi siya biglang sumulpot na parang kidlat. Hindi rin siya bumaba na parang eksena sa teatro. Siya ay naroon na parang palagi na siyang naroon at ngayon lang namin napansin. Isang liwanag ang bumalot sa unahan ng bus. Hindi mapanakit sa mata. Hindi nakakasilaw. Isa itong liwanag na parang umuukit ng hugis sa hangin. At sa gitna nito may anyo. Isang babae. Balot ng asul na manta na may banayad na kintab, parang hinabi mula sa langit mismo. Ang mga gilid nito ay may ginintuang sinulid na tila gumagalaw, hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa buhay. Ang kanyang mukha ay payapa, walang bakas ng pag-aalala, ngunit puno ng malasakit. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa amin, hindi bilang mga estranghero, kundi bilang mga anak. Hindi ko kailangang ipaliwanag sa sarili ko kung sino siya. Walang tanong. Walang pag-aalinlangan. Ang kaalaman ay dumating bago pa man ang isip. Siya ang ina. Narinig ko ang paghikbi ni Padre Ignacio. Ina ni. Si Diyos, ang driver, ay nakatingin sa unahan, ang mga kamay niya ay nakapirmi pa rin sa manibela. May luha sa kanyang pisngi, pero ang kanyang mga mata ay kalmado, parang sa wakas ay nakakita ng liwanag matapos ang mahabang gabi. Ang manta ng babae ay unti-unting lumawak. Hindi ito parang tela na hinila. Para itong pakpak na nagbukas, marahan at tiyak. At habang lumalawak ito, naramdaman ko ang bus na tila niyayakap ng isang presensyang mas malakas kaysa sa grabidad. Ang pagbagsak ay naging pagbaba. Hindi kami nahulog. Kami ay ibinaba. Ang bangin sa labas ay tila umatras. Ang hangin ay naging siksik, parang tubig na sumusuporta sa bawat galaw. Ang bus ay gumalaw pababa, hindi mabilis, hindi mabagal, kundi sa bilis na tama lang para hindi masaktan ang sinuman. At sa loob ng aking dibdib, may tinig na umalingaw-ngaw. Hindi ito dumaan sa aking mga tainga. Dumiretso ito sa aking puso. Huwag kayong matakot. Ang tinig ay hindi malakas, pero wala itong puwang para sa pagtutol. Hindi ito utos. Isa itong katiyakan. Isang pangakong hindi kailangang ipaliwanag. Narito ako. Isa-isa, tumahimik ang mga pari. Ang mga panalangin ay naging katahimikan. Ang takot ay napalitan ng pagkamangha. May mga luha pa ring dumadaloy, pero ngayon ay may kasamang liwanag. Nararamdaman ko ang init sa aking dibdib. Hindi apoy. Hindi rin init ng emosyon. Isa itong init na parang tahanan.
Parang yakap na matagal mo nang hinahanap. Tumingin ako sa aking mga kamay. Hindi na sila nanginginig. Sa sandaling iyon, lahat ng aking pag-aalinlangan, lahat ng aking intelektual na depensa, lahat ng aking pagnanais na ipaliwanag ang Diyos sa pamamagitan ng mga salita at konsepto, ay gumuho. Hindi dahil pinilit, kundi dahil hindi na kailangan. Ang Diyos ay hindi ideya. Ang ina ay hindi simbolo. Sila ay presensya. Ang bus ay patuloy na bumababa. Sa labas, ang tanawin ay tila huminto. Ang mga puno ay parang mga guhit sa isang pintura. Ang liwanag ng araw ay dumadaan sa hamog, nagiging gintong sinag na sumasayaw sa paligid ng manta ng ina. May isang sandali na nagtagpo ang aming mga mata. Hindi ko alam kung gaano ito katagal. Maaaring isang segundo. Maaaring isang buong buhay. Wala siyang sinabi. Hindi na kailangan. Sa tingin niyang iyon, naroon ang lahat, awa, pag-unawa, pag-ibig, at isang tahimik na paalala na hindi kami kailanman nag-isa, kahit sa pinakamalalim na bangin. Unti-unting naramdaman ko ang bus na papalapit sa lupa. Hindi sa biglang bagsak, kundi sa marahang pagdampi. Parang dahon na inilapag sa damuhan. Walang tunog ng banggaan. Walang sigaw ng sakit. Walang wakas. Nang tuluyang tumigil ang bus, ang liwanag ay dahan-dahang humupa. Ang manta ay tila naglaho sa hangin, hindi dahil umalis, kundi dahil natapos na ang kailangan nitong gawin. Sa labas, narinig ko ang mga ibon. Isa, dalawa, marami. Parang umaga lang. Parang walang nangyari. Pero alam naming lahat na may nangyari. Tahimik kaming nakaupo. Walang nagsalita. Walang gustong basagin ang sandaling iyon. Parang alam naming anumang salita ay magiging kulang. Si Diyos ang unang nagsalita, halos pabulong. Padre, buhay po tayo. Tumango ako. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Ang lalamunan ko ay masikip. Ang mga mata ko ay puno ng luha na hindi ko pinipilit pigilan. Tumayo ako ng marahan. Ang mga tuhod ko ay bahagyang nanghihina, hindi sa takot, kundi sa bigat ng aking nasaksihan. Lumuhod ako sa pasilyo ng bus. Hindi bilang pari. Bilang anak. Isa-isa, lumuhod ang iba. Walang utos. Walang senyas. Parang likas na tugon ng kaluluwa sa banal. Hindi kami nagdasal ng mga salita. Wala kaming binigkas na formula. Ang aming katahimikan ay naging panalangin. At doon, sa gitna ng katahimikan, naramdaman kong may nagbago sa akin magpakailanman. Hindi lang dahil kami ay nakaligtas, kundi dahil kami ay hinipo. At habang kami ay nakaluhod, habang ang hangin sa labas ay dahan-dahang gumagalaw sa mga dahon, habang ang liwanag ng umaga ay tuluyang bumabalik sa kanyang normal na anyo, isang kaisipan ang pumasok sa aking isip, malinaw at mabigat. Kung ito ang nakita namin, ano pa ang susunod? Matagal kaming nanatiling nakaupo sa loob ng bus. Walang nagsalita. Walang gumalaw. Parang kung kikilos kami, baka mabasag ang isang bagay na hindi namin nakikita pero malinaw naming nararamdaman. Ang katahimikan ay hindi mabigat. Isa itong katahimikang puno, parang hangin bago ang ulan. Ako ang unang tumayo. Hindi dahil ako ang pinakamatapang, kundi dahil may kung anong nagtulak sa akin na kailangang makita kung nasaan talaga kami. Marahan kong binuksan ang pintuan ng bus. Hindi ito sumabit. Hindi ito umingay. Bumukas ito na parang karaniwang umaga lang sa isang karaniwang biyahe. Isang malamig at sariwang hangin ang pumasok. May amoy ng lupa, ng hamog at ng bulaklak. Humakbang ako pababa. Ang unang napansin ko ay ang katahimikan ng lugar. Walang tunog ng banggaan. Walang usok. Walang sirang puno. Sa halip, naroon kami sa isang malinaw na bahagi ng gubat, parang isang maliit na kapatagan na napapaligiran ng mga puno ng pino. At sa ilalim ng aming mga paa, may mga bulaklak. Mapuputi. Maliit. Parang kakasibol lang. Ngunit sariwa. Buhay. Narito tayo, bulong ko sa sarili ko. Isa-isang bumaba ang mga pari. May ilan na humawak sa lupa, parang tinitiyak na totoo ito. May lumuhod at hinaplos ang mga bulaklak. May napahikbi. May napatawa, isang maikling tawa na may halong gulat at luha. Padre Esteban, sabi ni Padre Julin, nanginginig ang boses. Wala akong galos. Tiningnan ko siya. Tama siya.
Wala ni isang sugat. Wala ni isang pasa. Ang sutana niya ay buo. Ang mga kamay niya ay hindi nanginginig na tulad kanina. Isa-isa kong tiningnan ang iba. Si Padre Ignacio, na kanina lang ay umiiyak sa takot, ay nakatayo ngayon, hawak ang rosaryo, nakatitig sa paligid na parang hindi makapaniwala. Si Diyos, ang driver, ay lumabas din, nakatingin sa bus, tapos sa kanyang mga kamay, tapos sa langit. Padre, sabi niya, halos pabulong. Buhay po tayo. Sagot ko. Buhay tayo. Ngunit sa loob-loob ko, may isa pang tanong na mas mabigat, paano? Lumayo ako ng kaunti at tiningnan ang bus. Buo ito. Walang basag ang mga bintana. Walang dents. Walang bakas ng banggaan. Ang mga gulong ay maayos. Ang ilalim nito ay hindi sira. Para itong ibinaba lamang doon, maingat, eksakto sa lugar na yon. Sa di kalayuan, narinig namin ang mga boses. Mga sigaw. Tunog ng makina. May paparating. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang unang sasakyan ng rescue. Mga bombero. Mga pulis. May ilan pang sasakyan sa likod nila. Kita sa kanilang mga mukha ang gulat nang makita nila kami na nakatayo, naglalakad, buo. Imposible, sabi ng isa sa kanila habang bumababa sa sasakyan. Nakita naming bumagsak ang bus. Akala namin hindi niya tinapos ang pangungusap. Dinala nila kami sa gilid ng bangin. At doon ko nakita ang dapat naming sinapitan. Isang malalim na bangin na puno ng mga bato at sirang puno. Isang lugar na, ayon sa lahat ng batas ng pisika, ay walang puwang para sa buhay. Mahigit 100 metro, sabi ng isang rescuer habang tinitingnan ang sukat. Walang nabubuhay mula rito. Tahimik kaming lahat. Walang nagkontra. Wala ring nagbigay ng paliwanag. Bumaba ang ilang rescuer sa lugar kung saan kami naroroon, sinuri ang lupa, ang bus, ang paligid. May kumuha ng litrato. May tumawag sa radyo. May umiling. Wala pong marka ng impact, sabi ng isa. Parang ibinaba lang. Dinala kami sa isang maliit na ospital bilang pag-ingat. Doon, isa-isa kaming sinuri ng mga doktor. Blood pressure. X-ray. Reflexes. Lahat normal. Wala ni isang bali. Wala ni isang sugat. Isang batang doktor ang tumingin sa akin matapos basahin ang resulta. Padre, sabi niya halatang naguguluhan. Hindi ko po ito may paliwanag. Umiti ako ng mahina. Hindi rin po namin. Habang nakaupo ako sa kama ng ospital, nakatingin sa puting kisami, doon ko unang naramdaman ang bigat ng lahat. Hindi ang takot. Hindi ang gulat. Kundi ang pagkaunawa na wala na akong matatakbuhan. Hindi ko na kayang sabihin na ito ay pagkakataon lamang. Hindi ko na kayang itago ito sa likod ng mga salita tulad ng hindi pa natin alam o baka may paliwanag. Ang puso ko ay alam na. At ang isip ko ay nahuhuli na. Lumapit si Padre Ignacio sa kama ko. Umupo siya sa gilid. Padre, sabi niya. Ano po ang sasabihin natin sa mga tao? Tumingin ako sa kanya. Bata pa siya pero sa mga mata niya ay may nakita akong bago. Hindi takot. Hindi rin pagmamataas. Isa itong uri ng pagkamangha na may kasamang pananagutan. Ang totoo, sagot ko. Wala nang iba. Kinagabihan, dumating ang obispo. Tahimik siyang pumasok sa silid, sinilip kaming lahat at walang sinabi sa una. Lumuhod siya. Nagdasal. Matagal. Pagkatapos, tumayo siya at tumingin sa akin. Esteban, sabi niya, marami tayong kailangang pag-usapan. Tumango ako. Alam ko iyon. Habang pinapatay ang mga ilaw ng ospital at unti-unting tumatahimik ang gabi, hindi ako nakatulog. Nakatingin ako sa bintana, sa mga ilaw sa malayo, at iniisip ang liwanag na nakita ko kanina. Ang tinig. Ang pagbaba. At sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, hindi ko sinubukang ipaliwanag ito. Hindi ko sinubukang ilagay sa tamang kahon. Hinayaan ko lang itong naroon. Dahil alam kong ang araw na iyon ay hindi ang wakas ng kwento. Ito pa lamang ang simula ng isang bagay na mas mahirap, mas mabigat, at mas mapanganib kaysa sa pagbagsak sa bangin. Ang mabuhay pagkatapos ng himala. Hindi agad naging malinaw ang mga sumunod na araw. Parang ang oras ay gumalaw pero ang isip ko ay naiwan pa rin sa gilid ng bangin.
Kahit bumalik na kami sa aming mga parokya, kahit nagsimula na muli ang mga ordinaryong gawain ng isang pari, may bahagi sa akin na hindi na makabalik sa dati. Tinawag kami ng obispo para sa isang pulong ilang araw matapos ang insidente. Tahimik ang silid. Walang kamera. Walang mamamahayag. Tanging kami, ang ilang opisyal ng diocese, at ang bigat ng nangyari. Ang Vatican ay naabisuhan na, sabi ng obispo, maingat ang bawat salita. Magsisimula ang isang formal na pagsusuri. Kailangan natin ng prudensya. Katahimikan. Walang pahayag. Walang interpretasyon. Tahimik kaming nakinig. Walang tumutol. Nauunawaan namin ang bigat ng responsibilidad. Alam naming ang simbahan ay hindi agad humahatol sa ganitong mga bagay. May proseso. May panahon. May pag-iingat. Ngunit habang nagsasalita ang obispo, may isa pang realidad na unti-unting umuusbong, hindi sa loob ng mga opisina, kundi sa labas. Isang umaga, bumalik ako sa lugar kung saan bumaba ang bus. Hindi dahil may inutusan sa akin, kundi dahil may kung anong humihila sa akin pabalik. Isang uri ng pananabik na hindi ko maipaliwanag. At doon ko sila nakita. Dalawang matandang babae, may dalang rosaryo at maliit na bokwet ng mga bulaklak. Nakaluhod sila sa gilid ng kapatagan, nagdarasal ng tahimik. Lumapit ako. Magandang umaga po, sabi ko. Tumingin sila sa akin. Padre, sabi ng isa, parang matagal na niya akong kilala. Narinig po namin ang nangyari. Hindi po kami makatulog. May naramdaman po kaming kapayapaan dito, dagdag ng isa pa. Parang tahimik ang puso. Wala akong naisagot. Tumango lang ako. Kinabukasan, mas marami na sila. Isang pamilya. Isang binatang may saklay. Isang ina na may dalang larawan ng anak. Walang nag-imbita. Walang nag-anunsyo. Dumating lang sila. At bawat isa ay may kwento. Padre, sabi ng isang lalaki, hawak ang dibdib niya. Matagal na po akong galit sa Diyos. Pero nang makarating ako rito, parang napagod na lang ang galit ko. Hindi ko alam kung bakit, sabi ng isang babae, umiiyak. Pero gumaan po ang pakiramdam ko. Nagsimulang kumalat ang balita. Hindi sa pamamagitan ng opisyal na pahayag, kundi sa mga bulungan, sa mga kwentong ipinapasa-pasa, sa mga pusong naghahanap ng dahilan para umasa. At doon nagsimula ang aking paghihirap. Tuwing gabi, binabasa ko ang mga dokumentong ipinadala ng diocese. Mga paalala ng katahimikan. Mga paalala ng pagsunod. At tuwing umaga, nakikita ko ang mga taong dumarating, may dalang sugat na hindi ko kayang baliwalain. Padre Esteban, sabi ni Padre Julin isang araw nang magkasalubong kami. Napapansin mo ba? Sagot ko. At hindi ko alam kung ano ang gagawin. Kung mananahimik tayo, sabi niya, sino ang makikinig sa kanila? Wala akong sagot. Dumating ang mga investigador, mga teologo, mga doktor, mga inhinyero. Paulit-ulit kaming tinanong. Pinapagsulat ng testimonya. Pinabalik sa lugar. Sinukat ang bangin. Sinuri ang bus. Imposible, sabi ng isa sa kanila, isang inhinyero na halatang hindi relihiyoso. Walang pisikal na paliwanag. Ngunit hindi pa rin sila handang magsalita ng higit pa. Habang tumatagal, mas dumarami ang mga tao. May mga naglalakad ng ilang oras. May mga natutulog sa lupa. May mga nagdadala ng kandila, rosaryo, mga liham. Isang gabi, bumalik ako mag-isa sa kapatagan. Tahimik ang paligid. May ilang kandila na naiwan, unti-unting nauupos. Umupo ako sa isang bato at huminga ng malalim. Ano ang gusto mong mangyari, bulong ko sa hangin. Walang sagot. Ngunit may pakiramdam. Ang parehong pakiramdam noong nasa bus kami. Hindi takot. Hindi kaba. Isang tahimik na katiyakan. Na hindi ito tungkol sa amin. Hindi tungkol sa 27 pari. Hindi tungkol sa aking pagbabagong loob. Hindi tungkol sa isang pambihirang kwento. Ito ay tungkol sa mga taong dumarating. Sa mga pusong napapagod. Sa mga kaluluwang naghahanap ng dahilan para magpatuloy. Kinabukasan, tinawag ako ng obispo. Esteban, sabi niya, seryoso ang mukha. Alam kong mahirap ito. Ngunit kailangan nating maging maingat. Opo, sagot ko. Ngunit paano po ang mga tao?
Huminga siya ng malalim. Iyon ang dahilan kung bakit kita tinawag. Kailangan ka nila. Ngunit kailangan ka ring maging mapagpakumbaba. Tumango ako. Hindi dahil malinaw na sa akin ang lahat. Kundi dahil sa wakas, handa na akong sundin kahit hindi ko lubos na nauunawaan. Sa gabing iyon, habang nakahiga ako sa aking silid, muling bumalik sa akin ang tanong na matagal ko nang iniiwasan. Kung hindi ito tungkol sa amin, kanino ito? At doon ko unang naisip na ang tunay na pagsubok ay hindi ang mabuhay mula sa isang himala, kundi ang mamuhay ng tapat matapos itong masaksihan. Hindi ko na malayan kung kailan eksaktong nagsimula ang lahat. Walang seremonya. Walang anunsyo. Isang araw na lang, nang bumalik ako sa kapatagan, may mga batong nakasalansan na parang munting altar. May kandilang nakasindi. May rosaryong nakasabit sa sanga ng puno. Parang may mga kamay na tahimik na gumagawa habang kami ay nagdadalawang isip pa. Padre, sabi ng isang matandang lalaki na nakilala ko roon, pwede po ba kaming magdasal dito araw-araw? Tumango ako. Sagot ko. At doon ko unang napansin na hindi na ako naghahanap ng paliwanag. Hindi ko na tinatanong kung tama ba ito, kung maaga ba, kung delikado ba. Nandyan ang mga tao. At kung nandyan sila, may dahilan. Unti-unting dumami ang mga bumabalik. May mga pamilya na may dalang pagkain at tubig. May mga kabataang naglalakad ng ilang oras, nakapaa, tahimik. May mga may sakit na inaalalayan ng mga mahal sa buhay. Hindi sila dumating para manood ng himala. Dumating sila para huminga. May isang babaeng nagngangalang Teresa. Dinala niya ang kanyang anak na lalaki, 12 taong gulang, payat, maputla, may mata na pagod na pagod. Umupo sila sa gilid ng kapatagan. Walang sinabi ang bata. Nakatingin lang siya sa lupa, sa mga bulaklak. Lumapit ako. Kumusta ka, iho? Tumingin siya sa akin. Umiti ng mahina. Mas magaan po, sabi niya. Mas magaan, tanong ko. Tumango siya. Hindi ko po alam kung bakit. Hindi ako nagtanong pa. Hindi ko na kailangan. May isang lalaking si Miguel, isang mason, na tumulong sa pag-aayos ng munting lugar. Hindi siya pala simba. Inamin niya iyon sa akin habang binubuhat ang mga bato. Padre, sabi niya, hindi po ako naniniwala sa mga ganito dati. Bakit ka nandito ngayon, tanong ko. Tumigil siya sandali. Kasi ang asawa ko, sabi niya, at naputol ang boses. May sakit po siya. At wala na kaming mapuntahan. Hindi ako nangako ng anuman. Hindi ko sinabi na gagaling ang kanyang asawa. Tumabi lang ako sa kanya at nanahimik. At sa katahimikang iyon, may nangyaring higit pa sa mga salita. Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Miguel. May hawak siyang papel. Nanginginig ang kamay niya. Padre, sabi niya, umiiyak na. Wala na po ang bukol. Hindi ko alam ang sasabihin. Hindi ko alam kung paano tutugon. Ang tanging nagawa ko ay yakapin siya. At sa yakap na yon, may isang pader sa loob ko ang tuluyang gumuho. Dumating ang pahintulot na magtayo ng isang maliit na santuaryo. Hindi en grande. Hindi marangya. Isang simpleng istruktura na may bubong, isang altar, at sapat na espasyo para sa katahimikan. Tinanggap ko ang responsibilidad hindi bilang proyekto, kundi bilang tungkulin. Araw-araw, maaga akong pumupunta roon. Bago dumating ang mga tao. Bago magsimula ang mga panalangin. Umuupo ako sa isang bato at nagdarasal, hindi na bilang pari na may sermon sa isip, kundi bilang taong natutong makinig. Napansin ko ang pagbabago sa sarili ko. Hindi na ako nagmamadaling magsalita. Hindi na ako naghahanap ng mga salitang magpapaliwanag sa misteryo. Kapag may lumalapit at nagkukwento ng kanilang sakit, galit, o pagkalito, hindi ko sila itinutuwid. Hindi ko sila tinuturuan. Nakikinig lang ako. At sa pakikinig na yon, may nangyayari. May mga mag-asawang matagal nang hindi nag-uusap na biglang magkakahawak ng kamay. May mga kabataang matagal nang lumayo sa simbahan na umuupo lang sa likod, tahimik, at umaalis na may luha sa mata. May mga matatandang dumating na baluktot ang likod at umuwi na tuwid, hindi sa katawan, kundi sa loob. Isang gabi, matapos umalis ang huling peregrino, nanatili ako sa santuaryo. Tahimik ang paligid. Ang mga kandila ay halos maubos na. Umupo ako sa harap ng altar at huminga ng malalim. Hindi ko na sinusubukang ipaliwanag, bulong ko. At ngayon ko lang naintindihan.
Hindi ko alam kung kanino ko sinabi yon. Sa Diyos? Sa ina? Sa sarili ko? Marahil sa lahat. Doon ko nakita ang tunay na himala. Hindi ang pagbaba ng boss. Hindi ang kawalan ng sugat. Hindi ang mga bulaklak. Kundi ang unti-unting pagbabalik ng liwanag sa mga mata ng mga taong dumadating. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakita ko rin ang sarili ko. Isang pari na dati nagtitiwala sa isip, ngayon ay natutong magtiwala sa presensya. Isang taong dati takot sa mga bagay na hindi maipaliwanag, ngayon ay payapang tumatanggap na may mga bagay na hindi kailangang ipaliwanag. Hindi ako nagising isang umaga na biglang nagbago. Walang dramatikong sandali. Walang malakas na tinig. Isa lang itong dahan-dahang paglipat, parang liwanag sa dapit hapon na hindi mo namamalayan hanggang sa napagtanto mong gabi na pala. Isang hapon, dumating si Padre Ignacio. Tumingin siya sa mga tao, sa santuwaryo, sa paligid. Ngumiti siya. Padre Esteban, sabi niya, ang dami na pong nagbago. Tumango ako. At kayo po, tanong niya. Nagbago rin po ba kayo? Hindi ako agad sumagot. Tumingin ako sa altar, sa mga kandila, sa mga bakas ng luha sa sahig na natuyo na. Sabi ko sa wakas. Tahimik lang. Ngumiti siya. Siguro iyon po ang pinakamalalim. Habang lumulubog ang araw at ang mga anino ay humahaba, may isang katiyakan na nanirahan sa akin. Isang katiyakan na hindi ko kailanman natutunan sa mga libro. Na ang pananampalataya ay hindi patunay. Ito ay bunga. At ang bunga ay hindi palaging nakikita sa himala ng katawan, kundi sa pagbabago ng puso. Ngunit kahit sa sandaling iyon, kahit sa kapayapaang naramdaman ko, may isang bulong sa loob ko na nagsabing hindi pa tapos ang lahat. Na may isa pang aral. Mas tahimik. Mas mabigat. Mas personal. At iyon ang aral na malapit ko nang matutunan. Dumarating ang edad ng tahimik. Walang anunsyo. Isang umaga, mapapansin mo na lang na mas mabagal ka nang maglakad. Mas matagal kang tumitig sa liwanag bago magsalita. Mas madalas kang manahimik kaysa magpaliwanag. At sa katahimikang iyon, doon mo unti-unting nauunawaan kung ano ang tunay na mahalaga. Tumanda ako sa tabi ng santuwaryo. Hindi ko namalayan kung kailan nagsimulang pumuti ang aking buhok, kung kailan naging mas marahan ang aking mga hakbang. Ngunit malinaw sa akin ang isang bagay, hindi na ako ang parehong taong sumakay sa bus noong araw na yon. Tuwing umaga, bago pa dumating ang mga peregrino, naglalakad ako sa landas mula sa kalsada patungo sa santuwaryo. Madalas may hamog pa. Minsan, kapag tumama ang liwanag ng araw sa ulap, tila lumulutang ang buong bundok. Sa mga sandaling iyon, hindi ko maiwasang maalala ang bus at ang sandaling kami ay nasa pagitan ng lupa at langit. May mga taong nagtatanong sa akin, Padre, natatakot pa po ba kayo? Ngumiti lang ako. Hindi dahil wala ng takot. Kundi dahil natutunan kong hindi kailangang mawala ang takot para magtiwala. Ang santuwaryo ay patuloy na dinarayo ng mga tao. May mga batang ngayon ay may sariling anak na dinadala rin nila rito. May mga matandang minsan ko nang kinumpisalan na ngayon ay bumabalik para magpasalamat. May mga tahimik lang na nauupo, tumitingin sa lambak at hindi nagsasabi ng anuman. At natutunan kong pakinggan ang katahimikan ng bawat isa. Isang hapon, habang nagdadasal ako mag-isa, pumasok si Padre Ignacio. Mas matanda na rin siya ngayon. Mas tahimik. Mas buo. Padre Esteban, sabi niya, minsan iniisip ko paano kung hindi nangyari ang lahat ng ito. Tumingin ako sa kanya. Siguro, sagot ko, pareho pa rin tayong nangangaral pero hindi pa rin lubos na nakikinig. Ngumiti siya. At kayo po? Humina ako ng malalim. Marahil, sabi ko, patuloy pa rin akong nagpapaliwanag ng Diyos sa halip na hayaan siyang ipakita ang kanyang sarili. Maraming beses kong binalikan sa isip ang araw ng pagbagsak. Hindi ang takot. Hindi ang ingay. Kundi ang sandaling iyon ng ganap na kapayapaan. Ang sandaling wala na akong hawak, wala ng kontrol, wala ng kailangang patunayan. Doon ko naunawaan ang isang bagay na hindi ko kailanman natutunan sa loob ng silid-aralan o sa mga pahina ng teolohiya. Ang pananampalataya ay hindi ang kakayahang umunawa sa lahat. Ito ay ang tapang na magtiwala kahit hindi mo nauunawaan. Hindi ako nailigtas para magkwento ng isang pambihirang pangyayari. Nailigtas ako upang mabuhay ng mas totoo. Mas payak. Mas bukas.
Upang maglingkod hindi bilang eksperto sa Diyos, kundi bilang saksi ng kanyang awa. May mga gabi na nananatili akong mag-isa sa santuwaryo. Tahimik. Ang mga kandila ay marahang nauupos. Ang hangin ay dumadaan sa mga dahon. At sa katahimikang iyon, ramdam ko pa rin ang presensya na minsang humawak sa amin sa hangin. Hindi ko siya nakikita. Hindi ko siya naririnig. Ngunit alam kong naroon siya. At doon ko lubos na naunawaan ang katotohanan. Ang tunay na himala ay hindi ang hindi kami namatay. Ang tunay na himala ay ang nabuhay kami ng may bagong puso. Marami sa inyo ang nakikinig ngayon ay maaaring hindi pa nakaranas ng pagbagsak sa isang bangin. Ngunit alam ko rin na marami sa inyo ang nakatayo sa gilid ng sarili ninyong bangin. Isang sakit. Isang pagkawala. Isang pagod na hindi na maipaliwanag. Isang pananampalatayang halos maubos na. Kung may isang bagay akong natutunan sa lahat ng ito iyon, hindi palaging inaalis ng Diyos ang bangin. Minsan, hinahayaan niya tayong mapunta roon upang ipakita na hindi tayo kailanman nag-iisa sa pagbagsak. At kung may isang paanyaya ang kwentong ito, hindi ito para humanga. Hindi ito para manghalang. Ito ay paanyaya na huminto sandali, huminga, at magtanong sa sarili, ano ang humahawak sa akin kapag nawawala na ang lupa sa ilalim ko? Dahil ang himala ay hindi laging makikita ng mata. Minsan, ito ay dumarating bilang katahimikan. Bilang tapang. Bilang bagong simula. At bago ako tuluyang magpaalam, hayaan mong iwan ko sa iyo ang isang tanong, hindi bilang pari, kundi bilang isang taong minsang nasa hangin, walang kasiguruhan, at hinawakan ng awa. Kung ikaw ay minsan nang tumayo sa gilid ng isang bangin sa iyong buhay, manatili ka rito. Sa susunod na kwento, ibabahagi ko ang isang bagay na hindi napansin ng marami noong araw na yon at kung bakit maaaring baguhin din nito ang paraan ng pagtingin mo sa sarili mong paglalakbay. Huwag kang umalis. Ang kwento ay hindi pa tapos. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat ang unang nakaalam.